Anderson, ano? Ito, farm ni Gerald Anderson po ito. Ayan. October 9. Board na to, pwede yatang mag-camping dito, ano? Oo. Ayan. Pero kung gusto ng tent doon, Tent, saan pwede mag-tent? Ah, sa taas. Hindi ka pa nakarating sa taas. Hindi pa eh. Mamaya. Okay. Yun na lang. Oo. Saan ang gagaling ang tubig? Saan ang gagaling tubig? Free yan, tubig na yan. Inumin nila. Dayami. Ngayong tag-init, ato wala kayo masyadong incident ng kagaya ng tag-ulan, Wow. no? Talagang food. So napag-aralan niyo na yung ano, Cycle. Hopefully this year, naka-ready na kayo. cycle. Ma-ready sila bago mag tagulan. Oo. Masaksakan ng mga vitamins. Oo, Tapos tsaka makaimbak kami ng pagkain.
May bakuna bang sinasaksak doon para hindi sila magkaroon ng ano, Hindi na bakuna eh, vitamins na eh. vitamins na para lumakas ang immune system nila? Kailangan nila ng supplement dahil magkukulang sila sa food. Oo. Dahil hindi sila makakalabas pag ulan. Para hindi bumagsak yung immune system nila. Ngayon medyo gumanda pero hindi pa rin. May Oo. pumunta rito, sabi niya ma-kuwan pa rin yan. Parang 60% lang din. Tina-try namin na continuous pero naubusan kami ng napier. Eh, itong mga baka nyo, ato, saan, ano to? Bili-bili lang din muna dyan. Bili-bili Meron lang kami muna. bili sa Batangas na ilan at saka sa Pangasinan. Mhm. Pero yung iba dito, yung binibenta rin ng mga farmer dyan na Okay. kinakapos, kinukuha ko na rin. Kaya mix Ah. pa siya. Tambahan ko lang. Binili dyan. Itong toro? Ito yung malaki. Oh, hindi, babae yan eh. Ah, babae. Ah, Hopefully okay. makapag-breed kami. Anong lahi naman yan? Hindi ko rin alam eh. Parang Pero ang laki. Indo-Brazil eh. Oo nga. Laki. Siya ang pinakamalaki dyan ngayon. Mas malaki pa siya doon sa bulog eh. Oo. Oh. Eh di, paano yan? Ang hirap sampahan yan. Yan, bahala siya. Oo. Meron naman yata ang artificial insemination, Meron. di ba? Anong year nyo sinimulan to? Last year lang. January. Dati na akong nagbabaka doon sa baba. Isa sa mga nakita kong pinaka main advantage nyo dito, yung supply nyo ng tubig. Yun. Biro nyo summer ngayon, may supply kayo ng tubig dito sa bundok. Continuous yun. Continuous. Continuous. Galing doon. Ano ba yun? Siphon system. Siphon Oo. system. Pero kung titingnan mo kasi, katulad niyan, brown na eh. Oo. Wala nang makain na damo. So anong plano Kulang. yung alternative na Parang source? kulang kasi although 132 hectares itong clinic claim namin na Mm. grazing land, halos kalahati din forested area. Oh, so walang grazing land. So yung ratio ng 1 hectare is to 1 Mm. cattle, hindi ko pa rin kayang isunod dahil 55 sila, parang wala pa akong 55 hectares Oh. na grazing. Ha? So siguro kung magsisimula na kayo, let's say mag-dispose na for consumption, magkakaroon siguro kayo ng fattening area na lang, Yun. no? Kailangan. Oo. Pag na-develop namin itong napier namin, Yan. try namin yung mga maaabot nitong tubig para hanggang summer. Yan kasi ang testing namin this year. Okay. Nabuhay yung Napier, namin out of this water. Ito lang. Kino-continuous niya yung pagdidilig dyan. So kung itong palibot na ito, lahat ng mga medyo flat area dyan, maabutan namin ng tubig, makakapagtanim kami ng napier, meron kaming continuous Supply ng food. pagkain nila. Ini-season, itatry na namin na magtanim ng napier lahat dyan. Yeah. Yan, next year, wala na, maayos na kami. Yeah, ang harvest lang naman ng napier, putol-putol lang, di ba? Tapos 5 sa years daw eh, 3 to 5 years. putol ka lang ng putol. Hindi po ba nauubusan ng tubig yan pag summer? Last year, hindi kami naubusan. I-reforest lang namin yung lugar. Yun, tama. Oo. Para hindi siya matutuyuan. Kasi ang experience namin, kumihina sa alas 12, yung mainit, kumihina din yung tubig. So ang ganda ng proyekto kasi at the same time, naaalagaan nyo yung environment. Dahil i-reforest nyo kanya para magkaroon kayo ng supply ng tubig dito, di ba? Kami ang mawawalan eh. I-reforest namin dahil yun ang source ng water namin. Yun lang Tama. eh. Oo. This whole farm, the water source is the main Oo. ano bang tawag dito? Yun ang key ingredient Key talaga ingredient o, dito para mabuhay para ang farm. ma-develop. Yeah, para ma-develop. Pero Karoon ng nag-ukay ng well. Siyempre, kung ordinary kang farmer, 300,000 to 500,000. sa Batangas, 1 milyon. 1 milyon Oo. para magkaroon ka ng well. Well, Sa ganitong Setting. 120 above seawater ito. oo. Ngayon kami kumukuha lang kami doon. So far nakatipid na kami ng kalahati. Ang laking bagay. Oo. Ang laking bagay. Ito kasi yung tinuntun lang namin yung creek na natuyo. Nakakita kami doon ng stream. Actually may water system na kami, may hose na kami nakabaon dyan. Okay. Pero hindi rin niya kayang sabay-sabay na isupplyan. At this point in time, board, magkano na ang investment dito sa farm na to? Ay, hindi na mahirap ng Mahirap ng kasi may siguro.
Oo. Kung sa 1 year ko na aside from doon sa stock kong Oo. baka, yung sa Oo. pagbabakod Oo. lang dito, siguro meron na rin mga 2 for the love of animals lang. For the love of animals. Yung Oo. gusto mo siya na mag-alaga. Yes. Ako, after office hours, punta ako dito, makita ko lang sila, parang nare-relieve na ako. And besides, yung hobby nyo na yan, may impact sa food security natin. Sana. Di ba? Dito sa Zambales, Oo. ma-realize natin na ang agriculture, hindi lang yung planting rice, Yes. planting vegetables. Yes. Dahil more than 2/3 of Zambales is mountainous area. Oo. So kung I see. develop tayo ng cattle raising, Oo. maganda siguro kasi ma-maximize natin yung kabundukan natin. Tama. Kung Oo. merong ganitong patag dito sa lugar na ito, I think somewhere dyan sa mountain ranges, Oo. meron tayong lugar na flat area din, Oo. rolling, katulad Oo. nito. Ito 120 Sample na lang ito. meters above seawater, may kaunting flat. So mag-grazing kami doon sa may bundok doon. Oo. Mag-grazing kami doon sa bundok dito. Meron kaming kaunting flat dito sa Oo. rolling na ito. Pero imagine mo kung meron din dyan sa mountain ranges. Sa iba-ibang na yan. lugar, oo. Tapos Okay. madilim. Actually, ina-adapt oo, namin na- sa probinsya yung health ng veterinary Mm. dito, no? Although as a whole, walang gastos yung probinsya except for Oo. the veterinary services. Thinking na in the future, sana Oo. meron ding magka-interest na magkaroon ng endeavor into cattle racing. Kasi meron tayong cattle racing, Oo. pero there is no industry. No in industry, Zambales, oo. no? Pag tinignan mo, merong bumisita dito. Merong bumisita dito na galing sa ibang bansa, no? Canada. Oo. 500,000 na heads ang alaga nila. Nagsusupply sila sa buong mundo. Oo. Tapos tayo, marami tayong area. Na pwedeng gawin. Oo. Oo. Tapos pag tinignan mo sa statistics, isa tayo sa nag-i-import ng Baka. beef. Beef, oo. ng beef. Oo. So, sayang yung mga lugar. Sayang yung mga lugar, Sa oo. Mindanao, sa Visayas, sa Masbate, sa Bukidnon, na ma-maximize na nila. Tama. Pero dito sa atin, sa Zambales, Oo. pwede na maging industry. Sa akin, rough kwan pa lang yan. Sa tingin ko, rough pa lang itong aming Oo. system. Pero kung ma-develop, kasi ito, kung makikita mo, hinati-hati na namin into products. Alright. That means, sa isang araw, dito sila kakain sa isang paddock. Oo. Sa susunod na araw, doon sa kabilang paddock. Sa susunod doon sa kabila. Para magkaroon ng recovery. Magre-recover Oo. muna siya doon for a week. For a Pero week. dahil sa weather natin ngayon, Mm-mm. yung hindi makarecover. Oo, sa init. Kaya kami, naghahakot kami ngayon dito. Siyempre, additional expenses Oo. sa fuel, sa tao. Naghahakot kami ng dayami dyan sa baba, ng napier, para idagdag sa supplement. So, Oo. nabisita ito ng veterinary, payat sila. Okay. Sabi nila, kaya nagkakasakit kasi malnourished. Oo. Kailangan pakainin mo ng pakainin. Yun. Mm-mm. Kaya nag-endeavor kami ng pakainin. Pero mas matibay daw ang mga native, no? Board. Kaya lang, sabi nga Maliliit. ng expert, waste of time. Waste of time kasi yung Parang value. nag-aalaga ng high-por na baboy eh. Oo. Di ba? Hanggang ganun lang yung laki niya, oh. Sa high-por na baboy. Hindi siya, tapos mag-waste ka ng time. Oo. Ako, okay lang sa akin kasi Oo. hobby ko eh. Yes. Pero kung gagawin ng industry, Oo. siyempre yung quality. Yung ano. Nung mag-start kami para sipagin, ang tiningnan namin ay yung quantity. Okay. Kasi kung pupunta ako dito, sasampu yung baka ko, pero malalaki. Oo. Pero sasampu. Sa 10. Para nakakatamad pumunta. Pero kahit na native, kung 55, Oo. ganado kang
pumunta. Saka na yung quality. Nakita mo yung ganun kalaki ng breed eh. Ayaw mo bang lahat ganyan kalaki ang breed ng baka mo? Hindi ka Times two. hindi sayang. Times two. Oh. Maging industry na ngayon hobby. Okay lang sa iyo na maliliit. 'Di ba? May naghahabi pati yung daga, hinahabi, 'di ba? Ngayon pag industry na, siyempre gusto mo may income ka na. Kaysa mag-alaga ka ng ganong kaliliit, bakit hindi ka mag-alaga ng ganong kalalaki? Well, Dati, dahil lang gusto nga namin, hobby lang nga eh. Hayaan mo sila dyan. Kuma- Yung pala gumala. wala na silang makain. Okay. Hihina sila, may kaunting ulan, hindi sila nakalabas. Karamihan dyan survivor na nung last na rainy season. Oo nga eh. Ilan ang tao nyo dito? Ngayon marami, kasi May ginagawa. may ginagawa. Pero actually, tatlo sila. Ang regular. Regular. Isa yung sa baka, isa yung sa fence at saka grass cutting. Oo. Isa yung gusto ko kasi magkaroon ng mga kalamansi. Nagtatanim-tanim lang siya. So tatlo sila. Wow! So ito po ang doon tayo galing kanina, yung tulay na yun. Palabas na ng bayan yan. Yun ang dagat. Nandito ang sunset. Yan. So doon yung papunta ng Manila. So yan po ang mountain range ng Kabanggan. Ang plano nyo dito? Fish pond in the sky. Wow! Ito bagong idea. Pag napuno ko ng tubig yan, ang idea ko, lahat yan, ano bang tawag dito? Malamig ang ilalim. So tutubo yung mga Tama kasi yung mga gagapang halaman ang doon, tubig. tutubo. Gagapang ang tubig Sa ilalim. sa ilalim. So, Tuloy-tuloy lang ang tubig niya. kung tuloy-tuloy, kung mapupuno sana. Pero ngayong dry season, mahirap siguro. Ngayon pa lang kami nagtatry. Feeling ko magandang alagaan yun dyan yung yung catfish. Catfish. Para pagdating yung putik lang siya, Putik buhay lang pa siya. Buhay pa siya. Oo. Pag hindi ginaya ng fish pond yan, mapipilitan tayong gumawa ng swimming pool dyan. Swimming pool na. So itong mountainous area na ito, pag may tubig dyan, hanggang doon Mag-spread yung mag-spread yung tubig. Doon galing yan, yung tubig. Tingnan mo, free flow hanggang baba. Ayun, doon. Doon. Yan, yung kulay green na area. Okay kasi Ibig sabihin may tukwan siya dyan, may tubig siya dyan. May- Kasi putik actually. Pag pinasok mo, putik hanggang dito. Gagawin yung antena? Testing ko yung arrestor. Lightning arrestor. Kasi Kayo ang pinakamataas ito, dito. pinakamataas Metal. eh. So kung maglalagay ako dyan ng mas mataas, Oo. baka sakaling yun ang lightning arrestor. Lightning arrestor. Tama. Kasi mababa ang kwan dito. Ang kulog, kidlat. Oo. Although wala pa naman kaming trees na nakitang nasulog. Kinam- Nasa coral na kasi sila eh. Pero kung andi dito ka ng umaga o kaya bandang hapon at andyan dyan nag-graze yung Makikita mo sila. mga baka, hindi ba what a feeling? Yeah. Oo. Ganda pa doon sa baba.
Ah, okay yan. So double purpose pala to. Ito yung nandito kapag umulan. Okay. Oh, may mga biik oh. Kumusta naman ang maintenance niyo dito sa mga native? Okay lang. Ano ang pinapakain nyo? Ang pinapakain ay dara. Ayan no. Sa palagay ko, pag tumatanda ka na, gusto mo na rin yung nagsisingin ng mga gusto mo bang gawin na Oo. back to baba? Back to basic. Yes. Oo. Back to basic. Oo. Ngayong Oo. panahon na Aggressiveness, di ba? Oo. kasi karamihan na nakikita ko pag sinabi niya mag-retire, Farm. farm. Yeah. Oh. Wala naman nagsabing mag-retire na punta sa club. Wala naman akong narinig na ganun. Tapos pag sinabi niya punta mag-retire na ako, babalik ako sa probinsya. Tama. Hindi siya sa city. Ayaw niya yung mabilis na buhay sa city. Dito siya